Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po sa Munting Terrace ang inyong Nanay Inday, Lola Inday, Ate Inday. At ayan po, pinapakita ko po sa inyo ang mga ulap, ang kalawakan at ang mga halaman para po maiba naman po yung view natin. Ano po? Kasi yung mga halaman po ay napakaganda po yan sa ating mga mata. Dahil green po yan, nakakatulong po yan para makapag-relax ang ating mga mata. Ngunit hindi po yan ang ating topic sa araw na ito. Ako po ay nagpapasalamat muli sa ating Panginoon dahil nabigyan niya po tayo muli ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan. Sabayan niyo po akong muli sa pagbabahagi at sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Juan chapter 3 verse 9. Sabi po dito sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na talagang ito po ay kailangan po nating maunawaan ito sa ating buhay upang sa ganon hindi po tayo mapahamak. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos hapong ito at salamat sa Holy Spirit o sa banal na Espiritu Santo na siyang magpapaunawa ng salita ng Diyos sa ating mga buhay sa mga sandaling ito. Alam niyo po, kapag nagbalik tanaw po ako sa aking lumang buhay nung hindi pa po ako tunay na anak ng Diyos, grabe po, hindi ko po kinakaya na tignan isa-isa yung aking pinagdaanan. Nakakatakot. Bakit? Dahil nung ako po ay nasa lumang buhay ko pa, nasa lumang pagkatao ko pa, na hindi ko pa po kilala ang Diyos, wala akong takot sa Diyos. Ako po yung uri ng tao na walang takot sa pananalita, walang takot sa aking gagawin. At ako po ay talagang isa pong troublemaker. Ibig sabihin po minsan o madalas nga nangyayari na kahit hindi ko problema, kunyari problema ng kaibigan ko, may kaaway, may nanggulo, ako po yung unang-unang sasabak doon laban sa kanyang kaaway. Kumbaga ay akin pong ibinibigay yung aking buhay. Inihahanda ako na patay kung patay. Kumbaga ay wala akong pakialam sa buhay ko. Hindi ko alam yung mahalin o pahalagaan ang buhay ko. Bakit? Kasi nanahan po ako sa sarili kong kakayahan na ang namumutawi po sa aking puso, sa aking labi, sa aking isipan ay puro po galit na hindi ako pwedeng maapi kasi yan po ang kinagisnan kong pamilya. Puro galit, puro magulo, puro away. Yan ay panahon na hindi pa po nakilala ng pamilya ko ang ating Panginoong Hesus. Kaya kapag ang isang tao ay wala pa kay Kristo o wala pa si Kristo na siyang nagmamaniobra sa buhay ng isang tao, yung sarili po natin ang nasusunod. Walang habas, walang kontrol. Sige, arya, bira, kahit patungo na sa bunganga ng kamatayan kung minsan ang buhay, patungo na sa kapahamakan, ay wala pong pakialam ang buhay ko noon. Basta ang mahalaga, maipagtanggol ko ang aking mga kaibigan, maipagtanggol ko ang aking kapitbahay, ang aking kapwa-tao, maipagtanggol ko ang aking sarili sa mga taong nananakit at nang-aapi sa amin. Ganun po ang aking buhay doon sa lumang buhay ko. Kaya magkaiba po yung buhay ng luma at saka dito na po sa bagong buhay na ako po ay nasa Panginoon na at ako po ay tunay na anak na ng Diyos. Nung araw po ako po ay kapag galit, ang dala-dala ko po ay baril, itak, lahat ng armas sa loob ng bahay namin dadalhin ko para ipagtanggol ang aking sarili o ipagtanggol ang kapitbahay, kamag-anak, kaibigan.
At grabe po ang tapang, hindi po ako taga Mindanao, ako po ay taga rito lang sa ating lugar na napakalayo sa kabihasnan na lugar sa lalawigan ng Sibuyan Island, Romblon. Ngunit ganun po katapang ang aking espiritu nung ako po ay wala pa sa Panginoon. Madalas manakit, di baling manakit, wag lang masaktan. Yun, ganun po ang aking pananaw sa buhay. Ngunit nung ako po ay nakakilala na sa Panginoon, nung ako po ay inaristo na ng Panginoon, na para bang okay, pinagbigyan na kita doon sa panahon na akala mo ang buhay ay iyo, akala mo ay lahat ng bagay ay kaya mo. Ngayon, ako naman, parang ganun po yung aking naramdaman. Salamat sa Panginoon kasi napansin niya ako. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng panahon at pagkakataon na magpakilala siya sa buhay ko. At yun nga po, nung ang Panginoon ay inaristo na ako, isinuko ko po ang aking buhay sa Panginoon. Ako po ay nagsisi ng aking mga kasalanan. Ngunit sabi ko nga po sa mga naunang vlog ko, hindi ganun kadali ang magpakabuti. Hindi talaga ganun kadali ang magpakabait. Talagang ups and down. Kristiyano ngayong umaga, mamayang tanghali, anak na naman ng dyablo. Mamayang gabi, anak na naman ng Diyos. Kinabukasan, anak na naman ng dyablo. So, pwedeng mamili tayo doon. Tayo ba ay manatili na maging anak ng dyablo o maging anak ng Diyos? Siyempre po, salamat sa Panginoon kasi hindi niya po ako binitawan. Grabe po, nalawak ng pasensya, ng pag-ibig ng Diyos ang aking naranasan dahil sa sobra po ng aking mga nagawang pagkakasala, kamalian, karumihan na gaya po sa isang maruming basahan, yung maruming basahan na punong-puno ng kasalanan ng buhay ko, ay dinala po ako ng Panginoon sa kanyang mga bisig. Siya po ay maamo na nagpakilala sa akin sa pamagitan ng kanyang salita. Pinaunawa niya sa akin ang kanyang salita. At nung ito po ay lubusan ko nang naunawaan, hindi na po ups and down ang aking buhay Kristiyano, kundi natuto po akong tumanggap ng kamalian, natuto po akong humingi ng tawad sa mga tao na aking nasasaktan o sinaktan, natuto po akong magpakumbaba at natuto po ako magmahal ng kaaway. Yan po ang bagong buhay na nilikha ng Diyos sa buhay ko, na nauunawaan ko po ang salita ng Diyos. Kapag naunawaan ko po ang salita ng Diyos, ito po yung aking ginagawa. Nababasa ko po dito sa Biblia na pag sinabi ng Panginoon na mahalin mo yung kaaway, magpakumbaba ka, magpatawad ka. Salamat sa Diyos kasi lahat ng iyan ay ang salita ng Diyos ang nagturo sa akin at napakasarap po na gawin ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi nararamdaman po natin yung tuwa, yung galak ng puso ng Diyos habang ginagawa natin ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, nagmamaniobra na ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng isang tao kasi sa kagaya kong tao na hindi marunong magmahal, hindi marunong humingi ng tawad, hindi marunong magpatawad, ay nagawa ko po lahat ang magmahal, magpatawad at mahalin ang kaaway at limutin ang mga nakaraan. Alam niyo po, akala ko nung una ay mahirap. Kailangan lang pala na magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan lang pala na sumunod tayo sa Panginoon. Kailangan lang pala na magpadisiplina tayo sa Panginoon. Ang daming tinapyas ng Diyos sa buhay ko. Bagamat masakit. Kasi di po ba kapag tinapyasan ka, masakit po yun. Yang mga puno, kapag tinapyasan natin yan ng mga sanga, mga dahon, hindi man yan makapagsalita, pero may buhay ang mga yan, baka nasasaktan din sila. How much more ang tao kapag tinatapyas ng Diyos ang kanyang karakter na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Dati po akong marites, tapyas ang marites na espiritu. O di hindi ka na ngayon makapag-chismis.
Dati po akong manginginom tapyas ng mga alak sa katawan. O di wala ka ng bisyo. Hindi ka na magkakaroon ng lakas ng loob. Kasi kapag lasing ang tao, tsaka lang nagkakaroon ng lakas ng loob. Okay, sigarilyo, tapyas ang sigarilyo. O ngayon, wala ka ng libangan. Yan po yung mga bagay na yan. Ay nagawa ko po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Mga bagay na talagang sinasabi ko sa panahon ito sa aking mga anak na wag nawa ninyong gawin ang bagay na yan dahil talagang hindi yan tama. Unang-una, hindi yan maganda sa kalusugan ng katawan ang mga bisyo. Pangalawa, ay dyan pumapasok ang kasalanan sa buhay natin. Bakit? Kasi kapag lasing na over na sa kalasingan, kung ano-ano na po yung mga nagagawa ng taong lasing, nandyan po yung makipag-away, minsan nakikipagpatayan na, minsan makikipagdebatihan na at nagsasalita na ng hindi maganda, Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napaka mahabagin. Mula po noong 1986, nung ako po ay inaresto ng Panginoon. Ngayon po ay 2023 na. Salamat sa Diyos kasi hindi niya po ako binitawan. Kahit nagpaulit-ulit po ako ng pagiging makulit, pagiging makasalanan, ang Diyos pa rin po ang patuloy na nagsusupply sa akin ng kanyang salita at higit sa lahat yung kanyang pag-ibig hanggang sa nabasa ko po yung John 3:16, yung John 3:16 na talagang yan po ang nagpaunawa sa akin ng salita ng Panginoon na sino ba ako para tubusin ng Diyos sa kasalanan, di po ba? Sino ba ako na isang marumi, isang makasalanan, walang tama na pag-uugali sa harap ng Diyos, pero inalay po niya ang kanyang buhay at isa po ako doon sa inalayan niya ng kanyang buhay upang matubos po ako sa kasalanan. Kaya alam niyo po, halos hindi ko po matapos-tapos na ikwento ang kabutihan ng Diyos. Kumbaga walang katapusan na kwento kapag meron pong mga tao na nagtatanong sa akin, paano ka naging anak ng Diyos? Anong ginawa mo? Anong ginawa ng Diyos mo sa iyo? So yung mga tao na wala rin pagkakilala kay Kristo, na talagang mahilig magdebate, mahilig manuligsa, mahilig mang-persecute, ngunit salamat sa Panginoon dahil marami ding mga tao na pinersecute ang salita ng Diyos na aking daladala sa kanila. Ngunit nung sila ay inaresto na ng Panginoon, ay sila na mismo ang nagpapatotoo sa kanilang mga sarili na purihin ang Diyos. Ganon pala katindi ang kabaitan at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. At pwede nating sabihin na kaya kong kontrolin ang aking sarili upang hindi ako magkasala. Hindi po natin kaya yon. Ngunit kung ang ating mga buhay ay talagang totally surrendered po sa Panginoon at nagsusupply ng salita ng Diyos sa ating mga kaluluwa na maging pagkain ng kaluluwa natin ang salita ng Diyos. Ito po yung mga tools natin, kailangan ng buhay natin upang maunawaan natin kung bakit ang tao hindi na kailangan pang magkasala kasi nga tayo ay mga anak na ng Diyos. Dito po sa binabasa natin ay nandito rin po yung salita ng Panginoon na sinasabi po niya dito, ang nanatili sa kanya ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakikilala sa kanya. So, ibig sabihin, tayo po ng mga anak ng Diyos ay talagang nakikita na natin ang Panginoon at nararanasan natin. Hindi man po natin nakikita ang Diyos ng harap-harapan, pero nakikita po natin sa ating pananalig. Bakit? Kasi kapag meron po tayong may mga sakit karamdaman, isang pikit lang ng ating mata at tayo pinag-uusal ng panalangin, Panginoon, alisin mo yung pain na ito, pagalingin mo ako. Ang Diyos ay agad-agad na tumutugon. Alam niyo mga kaibigan, lagi kong pinapatotoo kapag meron po ako nararamdaman na kirot ng aking breast cancer,
pumipikit po ako at sinasabi ko sa Panginoon, Lord, alam niyo po, ayoko ng ganito na masakit. Alisin niyo po ito. Hindi ko po ito nakakayanan at hindi ko po nagugustuhan. Uneasy po ang aking pakiramdam. Alam niyo po, sa mga ganun lang, kasimple na para bang nagsasabi ka lang sa iyong tatay sa langit. Grabe, na parang ganun ka-close ang ating relasyon sa ating tatay sa langit. Agad-agad po ay tinatanggal ng Diyos yung pain. Yan po yung mga kagandahan ng buhay natin kapag tayo ay anak ng Diyos. Siyempre, pag anak tayo ng Diyos, may karapatan tayo na lumapit sa ating tatay sa langit. Di po ba? At sabihin natin kung anong ating nararamdaman, kung anong ating nararanasan. Hindi po tayo yung sa sarili nating kaparaanan ay gagawa ng mga bagay na sa tingin natin ay tama, kundi lahat po ng ating ginagawa ay atin pong inilalapit sa ating tatay sa langit at sinasabi natin sa kanya kung ano yung ating nararamdaman at nararanasan, at ang atin namang Diyos, ang atin namang tatay sa langit ay agad-agad natutugon. Yan po ang kagandahan ng isang mga tunay na anak ng Diyos. Talagang tayo po ay nabubuhay na lamang sa pag-ibig ng Panginoon, sa kanyang habag, sa kanyang tulong, at sa kanyang awa. Kaya malayong malayo po yung tawag dito, yung uri ng pamumuhay natin na tayo ay na kay Kristo na. Kasi kapag tayo po ay wala pa kay Kristo tapos nagkaroon ka ng breast cancer, siyempre naroon yung takot, yung pag-aalala, baka kung kani-kanino ka napupunta para lang gumaling ka. Pero ngayon, kahit po sinasabi ko lagi na ako ay may breast cancer, kalmadong-kalmado lang ako. Bakit? Kasi alam ko na hawak ng Diyos ang buhay ko, tanga ng Diyos ang buhay ko, at siya ang may likha ng buhay ko, ng katawan ko. Kaya siya rin ang may kapangyarihan na magpagaling ng aking mga sakit karamdaman. Ayan mga kaibigan, pagpasensyahan niyo na po dahil may mga bata na naghahanap buhay. Nakakatuwa po ang mga batang yan. So yun po ang kaibahan. Malayong malayo po yung kaibahan ng pagiging tunay na anak ng Diyos kaysa doon sa lumang pagkatao na wala po tayo sa Panginoon. Kumbaga ay sa isang salita, doon sa panahon na anak pa ng dyablo. At kapag tayo ay anak na ng Diyos, tama po lahat ang ating nakikita, maliwanag lahat ang ating nakikita, at wala pong mali sa salita ng Diyos, kundi puro tama. At kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos, ay magiging tama din po ang uri ng ating buhay at ang uri ng ating pamumuhay, ang uri ng ating mga pag-uugali, kaisipan, at ating pananalita, even yung ating mga kumpas ng ating mga kamay o mga galaw ng ating katawan ay nagiging tama. Bakit? Kasi tama ang salita ng Diyos. Wala pong mali sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, yan lamang po ang nais na ipabatid ng Panginoon sa hapong ito, at uulitin ko pong muli ang ating binasa. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos, at yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya wag na po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Gawin na po natin yung tama, na mabigyan po ng karangalan ang ating Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan. Nawa po ay napagpala tayo ng Diyos sa kanyang salita, at makita po patuloy ng Diyos sa ating mga buhay na tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, at hindi na po natin minamahal ang kasalanan, kundi ito po ay ating kinatatakutan, at ito po ay ating nilalayuan. Ano po? Salamat sa Panginoon sa pagtanggap niya sa atin bilang mga tunay na kanyang anak. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, salamat po. Congratulations po sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Konting-kunti na lang mga kapatid ang panahon nating hinihintay. Tayo po ay kakaunin na ng ating Panginoon.
At yan po ay mababasa natin po dito sa kanyang mga propesya dito po sa pahayag o sa Revelation. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa kabutihan ng inyong mga kalooban. Salamat sa mga nag-subscribe dito po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din sa aking mga followers sa Facebook. Salamat po sa inyong lahat. At maging seryoso po tayo sa pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.